Hello Ma'am Shees! Welcome back to my channel. So today's video ay pag-uusapan natin is all about the acne or mass acne. So ano ba yung mass acne na sinasabi nila? Kasi may mga nagtatanong sa akin sa Facebook and meron din nagdi-DM sa akin sa Instagram kung ano daw ba yung pwede nilang gamitin. So ano daw pwede nilang gamitin, ganyan, tapos nagbe-breakouts daw sila. It's because of the the face mask. So alam naman natin and aware tayong lahat na ngayon ay mandatory na kailangan natin gumamit ng face mask, especially paglalabas ng bahay. Siyempre, pagmamahal na rin natin yun sa ating mga kapwa, netizens. So, much better, gumamit kayo ng surgical face mask. Pero kung wala naman kayo mahanap na surgical, kasi hindi naman laging available, so, pwede rin naman kayong gumamit ng cloth mask, pero much better nga yung surgical face mask, kasi yun yung mas nire-recommend nila, lalo na ng mga medical professional. So, meron siyang, basta merong insert filter, make sure lang na everyday na pinapalitan natin ang ating face mask. Basta ba yung mga dapat i-avoid para maiwasan yung face mask acne na yan, yung masni. Number 1, tip ko ay, hanggat maaari, kung maiiwasan naman na wag na kayong mag-makeup. Yes, lalo na dun sa part ng area na nag-face mask kayo. Anyway, nagpe-face mask naman kayo, bakit pa kayo magwe-wear ng makeup dyan sa area na yan? Imagine niyo na naglagay kayo ng makeup, tapos ipinupush nyo lang din yung face mask dun sa pores ninyo. So, let's say naglagay kayo ng foundation, tapos pinupush nyo lang siya. Tapos lipstick, 'di ba? So, nag-a-accumulate lahat ng bacteria doon, nagsasalita ka din, yung air na nandun. So, lahat na lang ng bacteria na nandun ay naghahalo-halo na sila. So, yun, nag-e-encourage yun na magkaroon ka na ng acne. Kasi, pwede yun mag-cause ng clogged pores. Lalo na pag nagsusweat ka na rin. Nagsusweat, halo-halo na siya. Tapos, meron pang makeup, meron pang lipstick, ganyan. So, hanggat maaari, kung hindi naman, huwag ka na lang mag-makeup. Especially dyan sa area na yan. Maiiwasan at kailangan naman dapat mag-apply ng makeup, much better mag-apply ka na lang ng small amount of foundation or small amount of BB cream kung kinakailangan talagang na mag-makeup, at panatilihin na malinis ang area palagi. Wala kang surgical mask, yun nga, minsan struggle tayo sa paghanap ng surgical mask. I encourage you guys na bumili na lang kayo ng 7 pieces na, let's say, lagyan nyo na lang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Sunday na yun. So, yun, para may palatandaan kayo. Tas kung iba-iba, 'di ba? Para iba-iba yung color, ganyan. 'Di ba, meron kasi minsan nakakalimutan mo. Halimbawa, ginamit mo na siya. Tapos pag uwi mo, hindi mo siya ilalagay dun sa sa dirty laundry na dapat na sa running water, kasi kung gagamitin mo ulit yan, ay nakote, yung mga bacteria na nag-accumulate dyan, ipapasok mo lang ulit dyan sa mukha mo, and mas worse pa yung pwedeng mangyari. Hindi lang acne yung pwede mong makuha. Ang daming bacteria na pwede mo dyang makuha. So, huwag kayong gagamit ng face mask na ginamit nyo na. Baka meron lang kayong isang face mask, tapos yun na yung ginagamit ninyo. Wala rin. Parang what? Prevention is the key. So, dapat, ano ba yung mga dapat nating gawin para ma-prevent yung mass acne or masni? So, pag kasi hindi tayo nagmo-moisturize, dapat properly moisturize yung skin natin lagi. Dapat lagi tayo hydrated, ganyan. So, inom din ng maraming water, ganyan, makakatulong din yun. But prevention is better than cure. So, syempre, gagamit tayo ng moisturizer during the night, every night. Tingnan nyo ako, hindi lang ako nag-moisturizer ng, siguro 2 nights ako hindi nag-moisturizer. Ayan na siya. Nagka-breakouts lang ako dun sa area na yun,
dun sa face mask. Kasi lumabas ako nung last week. Lumabas ako, tapos that night, nag-skincare ako, ilamos lang. Then, I forgot to put my moisturizer. So, yun. Ano ba ang pwede nating gamitin? So, anything moisturizer naman will do. Na, as long as, mamomoisture naman yung skin nyo. Pero much better kung mas magandang moisturizer yung gagamitin ninyo. Innisfree. So, ito yung ginagamit kong moisturizer. Gustong-gusto ko to kasi nakakatanggal siya ng butlig sa mukha. Alam niyo yung parang may mga bumps kayo na pero kakaibang bump siya na tumutubo dun sa area nung pag nag-face mask kayo. Ganon. Walang butas yung pores ninyo pero may bumps. So, ito, maganda tong Innisfree na aloe gel. So, gagamitin nyo lang after nyo mag-skincare. Lagay lang kayo nito ng aloe gel. Parang gagamitin nyo na siya as sleeping mask. Pwede rin naman in the AM, before you put sunscreen on, ipatong nyo lang muna, ito muna din, yung sunscreen. So, ito yung ginagamit ko. So, ang dupe naman ito sa Pilipinas, kasi alam ko may Innisfree naman dyan sa Pilipinas. But, pwede naman kayong gumamit nung ni-research ko yung Lux Organics ng aloe gel. Halos exact ingredients nito is exact ingredients din nung Lux Organics aloe gel na yun. Kasi hindi naman pwede magsinungaling yung ingredients eh. Kahit sabihin pa nila kung ano nakalagay dyan sa front na yan, na mga magagandang mabulaklak na salita, na ganito, na yon na mga promising things na nandiyan sa harapan ng mga brand. Keep on looking doon sa ingredients. Kasi ako, very particular ako sa ingredients. Kaya pag may nagtatanong sa akin, or may nag-aalok ng product, tanong agad ako, ano ingredients niyan? Boom! So yun, check ko. Tapos, yung ingredients ba nun is makakasama or yung mga ganon. Ginagamit ko talaga yung product na yun to make sure na okay siya. So, yun. Tapos, pagka yung meron akong mga product na chine-check muna, kagaya ng mga fragrance, yan. So, try to avoid that. Tapos, ang second kong marirecommend is The Ordinary Natural Moisturizer. Ang dupe naman ito sa Pilipinas ay yung na may AHA. Nabibili sa Watsons eh. Ilalagay ko na lang yung link sa description box kasi hindi ko masasabi lahat ng lahat ng mga ginagamit ko dito kasi hanap lang tayo ng dupe na pwedeng gamitin sa Pilipinas kasi lahat ng ginagamit ko at the moment is the Australian product. So, yun, nahanap lang tayo ng dupe ng ingredients na meron dito na meron din sa Pilipinas. So, the next one is this one, the Skin Regenerator. Ito guys, hindi ko expected na ganun siya kaganda. Kasi, pinadala lang sa akin to ng Bellabox. Yung Bellabox is, pag magsasubscribe kayo sa kanila for $20 of subscription, $20 lang, papadala nila kayo ng box na may mga product. Ganito siya. Meron ako discount code nito. Ilalagay ko din yung link sa description box. I-check out nyo sila kung magustuhan ninyo. Kasi every month, nagpapadala sila ng mga product na worth $20 doon sa box nila. But, when I search the product, like this one, ito, meron tong mabibili sa Chemist Warehouse. But it's like 50 plus. So, 'di ba? Meron ka na nitong box na to na maraming mga product diyan na kung ano-anong mga I think 5 items yung nandito. Hindi ko pa lang talaga siya na-check kung ano-ano yung mga nandito, pero ito yung una kong kinuha sa kanya, tong Skin Regenerator. Ito. Kahit yung husband ko, nagustuhan niya to. Maganda siya kasi, Australian made. Tapos, yung amoy niya, hindi siya, fragrance na mga product. So, itong Skin Regenerator contains the miracle healing ingredient of Fucoidan.
Fucoidan extracted from brown seaweed found in the pristine deep water of the Pacific Ocean. O, diba? Grabe yung pinagdaanan niya, te. First time na ginamit ko to kasi pinadala nila sa akin tong box. I think 2 weeks ago. Kung hindi ako nagkakamali, 2 weeks ago, pinadala nila sa akin to. Tapos, ang unang-una kong tinry is itong skin regenerator. Tapos, nung tinry ko siya, for the first time, nagustuhan ko siya. Meron siya nito, spatula, tapos, actually, nung ginamit ko nga siya, ang dami ko pang nilagay. Yung consistency niya, kahit konti lang ilagay mo, okay na. So, eto siya, ganyan yung consistency niya. Ayan o. Tapos, lightweight siya, hindi siya greasy. Alam niyo yung parang cream ng mga baby. Parang ganun yung texture niya. Yan. So, ang nakita ko ingredients na meron ng Fucoidan is the supplement sa Pilipinas. It's called the glutathione. Yung tinitinda sa Watsons, meron siya nung Fucoidan. Pero supplement. Okay ba siya? So, yun. Then, yun yung mga dupe na pwedeng gamitin pag nasa Pilipinas. Alam ko yung mga lang. Kasi meron talaga Australian-owned product dito eh. So, yun lang yung mga ganun. Tapos, meron akong kilala na nagbebenta ng mga Australian beauty product na nandyan sa Pilipinas. Din yung link nyo sa description box. Meron silang mga mga vitamin E, ganyan, at iba't iba pang mga supplements na nagtitinda sila ng mga product na Australian made. Yun, basta make sure na laging hydrated yung skin. Pagka nagwe-wear kayo ng face mask at laging panatilihin na mag-skincare. It's like para kayong nagtututbrush sa gabi. Syempre, everyday naman nagtututbrush tayo, 'di ba? Every night bago matulog nagtututbrush tayo. So, pag nagtututbrush kayo, idamay nyo na rin yung skin ninyo. Huwag nyo kalilimutan na, lalo ngayon kasi, yung bacteria, kung makapit dyan, hindi mo alam, 'di ba? Napag-alaman nila na yung virus is nasa air na. So, airborne na siya. Alam niyo yun, kaya dapat talaga doble ingat hygiene pag uwi sa bahay, kung galing kayo sa trabaho, maligo agad, then proper skincare. Yun lang. Kung wala kayo ng everything na to, meron kayong aloe gel o aloe vera will do. Napakadaming benefits ng aloe vera sa skin. Kahit pag nangangati-ngati sila, aloe vera lang ang ginagamit ko. Thank you for watching! Bago pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Tap na the notification bell button na rin para mag-notify ka pa sa So, keep safe and share the love.